Benedict, sa ngayon ba may mga pasyente pang dinadala dyan sa itinayong field hospital? Magandang gabi, Monica. Sa ngayon, Monica, ay may mga dumadating pa rin mga ambulansya pero hindi naman ito sunod-sunod. At patuloy namang nakaantabay ang Regional Incident Management Team para nga sa inaasahan pang darating na mga pasyente. Hyperventilation, lagnat, mga nahilo at sugat sa paa. Ilan lamang ito sa mga minor case na dumating sa itinalagang field hospital sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila kanina sa kasagsagan ng traslasyon. Ang iba naman sa mga pasyente ay kinuha na lang ng mga medic matapos mawala ng malay, habang ang iba ay dinala lang sa medic station. Well-informed yung ating mga responders. Alam nila na kapag may mga ganitong cases, dadalhin nila dito sa field hospitals. Kasi ang iniiwasan natin ay yung mapuno yung mga emergency rooms ng mga Manila hospital. Kaya nilalagay natin sila dito sa field hospital. Kabilang ang UNTV News and Rescue Team sa tumulong sa pagbibigay ng lunas sa mga nasugatan sa traslasyon na nangailangan ng medical attention. 3 grupo na binubuo ng higit 100 volunteers ang nakapwesto sa Katigbak Corner Padre Burgos, Juan Luna Street Corner Padre Burgos at sa may bahagi ng Ayala Bridge. Bukod sa pagbibigay ng first aid ay nakapagbigay din ito ng libreng vital signs checking. Ayon naman kay Manila City Mayor Hani Lacuna, karamihan sa mga major case ay nahulog matapos umakyat sa andas. Sa ating po mga deboto, iwasan po natin ang sumampas sa andas. Baka humadisgrasya pa ho kayo, lalo na po yung iba nating deboto. Meron na ho tayong mga reports na may mga nabalian po, dislocated shoulder dahil po sa pagsampa at pagbaba ng andas. Isa si CJ sa mga dinala rito sa field hospital. Kwento niya, hindi naman siya umakyat sa andas pero aksidente naman siyang nabalya kaya nagtamo siya ng hinihinalang deformity sa kanang balikat. Nagpailalim lang ako konti. Nagbalikat ng lubid. Umangat na, tapos umangat na rin yung balikat ko. Ang sakit, medyo masakit. Ngayon wala na eh. Nagpainom sa ng gamot eh. Sa tala ng Philippine Red Cross, nasa 467 ang mga pasyenteng dinala sa field hospital, kung saan 8 ang major case, habang ang nasa Manila Field Hospital naman ay may 27 total patients. May isang pasyente rin dito ang dinala pero kaagad ding inilipat sa malaking ospital dahil sa nawalan ito ng malay. Samantala, sa mga oras namang ito, may ilang kalsada na ang binuksan sa Maynila matapos isara kagabi. Kabilang dito ang Top Avenue, Rojas Boulevard, UN Avenue, Maria Orosa, Katigbak at Padre Burgos. Kaagad din namang nakapaglinis ang mga otoridad ng iniwang kalat ng mga lumahok. Malinas na rin po ang daan, pati po ang Quirino Grandstand. Ang ginagawa na lang po natin ngayon ay patuloy na pagwawalis at saka mapping na lang po ang ginagawa natin doon sa mga nakalap po nating basura. Monica, ayon sa RIMT ay meron silang 1,110 personnel at 125 resources. Kabilang na nga dyan yung mga ambulansya at fire truck. Sa ngayon, Monica, may mga dumadating pa rin na mga pasyente galing nga dun sa traslasyon at dinala nga dito sa field hospital sa Kartilya ng Maynila. Yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Monica. Benedict, may mga ulat na sinasabing mas marami ang nasaktan ngayong taon kung ikukumpara sa traslasyon last year. Ano ang nakikitang dahilan ng mga otoridad kung bakit ito ang nangyari? Ito pa ay dahil mas marami ang umattend ngayong taon. Benedict. Yes, Monica, tama ka dyan. Natanong natin yan kay Mayor Hani Lacuna. Pero ayon nga sa kanya ay magkukumpara pa rin sila mamaya pagkatapos ng traslasyon. Kung totoo nga ba na mas marami yung naiulat na mga nasugatan ngayon kumpara noong nakaraang taon. Pero
gaya nga rin ng pinaalala niya kanina na wag na ngang umakyat doon sa andas. At ito nga kasi yung isa sa mga dahilan kaya nga nagkakaroon ng mga major case dito nga sa traslasyon. Monica. At Benedict, huling tanong na lang, no, hanggang anong oras mananatili ang mga medical personnel dyan at kabilang ba ang UNTV? Yes, Monica, at patuloy nga sila nakaantabay. Wala naman silang oras na sinabi kung kailan sila mag-pull out dito. Pero hanggat nga hindi natatapos yung traslasyon, ay patuloy na nakaantabay yung mga personnel dito nga sa lugar. Hindi lamang dito sa Kartilya ng Maynila, pati yung mga nakakalat sa ruta ng traslasyon. Monica. Maraming salamat, Benedict Samson, at mag-ingat kayo live mula sa Maynila.